mapapakinggan muli natin ang kanyang mga salita. Ano? At ito pong ating pag-aaral, ito po ay continuation, no, sa ating araw-araw na pag-aaral patungkol sa mga salita ng Diyos. Kahapon doon po tayo sa kabilang kanto at aming pong pinapasalamatan ang atin pong president, no, ng TUDA ng Barangay Kanumay at sa lahat ng mga tricycle drivers na sa atin po ay nagpahintulot na makapaggamit ng kanilang pwesto. Subalit ngayon ay ginagamit nila. Okay? At siyempre po, pinapasalamatan ko po ang ating sinanay, no, sa Raimundo family. At gayon naman ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Noong nakarang mga araw ay ating tinalakay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ito ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya po ang Panginoon na nagbuhos ng dugo sa cross ng Kalbaryo upang tayo na mga tao ay maligtas. At alam natin na sa pamamagitan ng dugo ay masasauli ang ating naputol na relasyon sa Diyos. Kaya naman ngayon, ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito po ang popularity or katanyagan versus katotohanan. Popularity versus the truth. Ito po ang ating pag-aaralan sapagkat ang mga tao, ang kaisipan ng tao, kung saan yung tanyag, kung sino po yung popular, ito po ang kadalasan ating pinapaniwalaan at kadalasan ating pinapakinggan. Kaya naman ang ating pag-aaral sa mga oras na ito po ay napakahalaga nang sa gayon atin pong malaman kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung mayroon mang katotohanan, ang buong sanlibutan, ito po ay walang iba nagmumula sa aklat or banal na kasulatan, sapagkat ito pong banal na kasulatan, salita po ito ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan Kapitulo 17, ang bersikulo ay 17, na pagkabanalin mo sila, Panginoon, sa inyong salita, sapagkat ang salita mo, O Diyos, ang katotohanan. Ano daw? Ang salita, siya yung katotohanan, at ang salita mo ang siyang magpapalaya sa kanila. Ibig sabihin, ang katotohanan sa sanlibutan na ito po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos, ito pong Biblia, ito po ang magpapalaya mula sa atin. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan, bago natin simulan, magbibigay po ako ng ilustrasyon. Marami pong mga tao ngayon na dahil po sa popular ay ayaw nilang bitawan. Katulad halimbawa itong paninigarilyo. Ito po ay talamak at napakakilala sa buong sanlibutan at ang mga tao ito po ang kanilang nakaugalian dahil sa kanilang nakaugalian na pagtatabako or paninigarilyo, ayaw na nilang bitawan ito. At itong paninigarilyo, ito po ay tanyag sa buong sanlibutan. Kahit na mayroong salita na nakasulat na cigarette is cigarette smoking is dangerous to your health. Ito po ang nakalagay nung una. Pero ngayon, cigarette smoking kills. Yung sigarilyo ay nakamamatay. Dati, masama daw sa kalusugan, pero ngayon nakamamatay. Mayroong nakasulat mismo sa gumawa ng sigarilyo na ang sigarilyo ay nakamamatay. Pero dahil po sa katanyagan ng sigarilyo, ayaw itong bitawan ng tao kahit na po mayroong nakalagay na ito ay masama sa kalusugan at ang sigarilyo ay nakamamatay. Ayaw bitawan ng tao. Bakit? Ito po yung popular na ginagawa ng tao. May mga tao na nagsasabi, kung hindi ako maninigarilyo at maninigarilyo din ako, mamamatay din ako. Isa lang, ang aking patutunguhan, kamatayan. Subalit mga kapatid, ating napag-aralan kahapon na pagka tayo ay lumalabag sa utos ng Diyos, pwede po tayong maparusahan
doon sa naglalagablab na apoy. Dahil ito po ay kasalanan. Paano natin nasabi? Itong ating katawan, lalong-lalo na po sa tumanggap sa ating Panginoong Hesus, na ito pong ating katawan, templo po ito ng Diyos. Hindi natin itong pwedeng sirain dahil hindi tayo ang nagmamay-ari, kundi Diyos ang nagmamay-ari sa ating katawan. Amen? Ano pa mga kapatid at mga kaibigan ko? Mayroon pong mga popular na mga salita sa mundong ito na dito po'y nakakapit ang tao. Sinasabi nila, ito na ang namulatan ko. Kaya dito na ako magpapakamatay. Dahil sa mga popular na mga tao at mga tanyag na tao na nagsasabi na ito ang sinasabi. Dahil sa kanilang nakita na grabe ang pinag-aralan nito. Theology at kung ano pa sa seminaryo, mga ilang buwan o ilang taon na natapos ang pag-aaral na ito, kaya sinasabi ng karamihan, tiyak na sigurado ang kanilang sinasabi. Bakit? Dahil po sa katanyagan, popular at kilalang tao, dahil sa malaki at mataas ang pinag-aralan, dun tayo nakabase. Magbibigay ako ng halimbawa, kung kilala po ninyo ang tinaguriang or tanyag na tao or dakilang Aristotle. Isa po siyang pilosopo or pilosoper na ang pangalan ay si Aristotle. Siya po ang nagsabi na ang paa ng gagamba ay 6. Ito po ay pinaniwalaan ng mahabang panahon, almost 1,000 years, na ang tao ay naniwala sa sinabi ng dakilang pilosopo na si Aristotle. Sino nga ba ang hindi maniniwala sa taong ito? Na bukod siya ay tanyag, kilala, matalino, at kilala sa buong sanlibutan, sa buong mundo, itong taong ito na si Aristotle. Kaya naman ang mga tao, hindi na po sila nagsaliksik kay kung ano ang sabihin ng taong ito na tanyag ay gayon na ang kanilang pinapaniwalaan, sapagkat siya po ay isang pilosopo, tanyag, kilalang tao. At sinabi niya na ang paa ng gagamba ay 6. Kaya naman ang tao, hindi na po sinaliksik ang paa ng gagamba, pinaniwalaan ito sa loob ng maraming taon. At ito ang napasok sa ikaisipan ng tao at itinuturo sa mga paaralan. At ito ang na-adapt ng tao sa kanilang buhay. Subalit, mayroong isang tao na ang kanyang pangalan ay si Lamarck. Si John Baptiste Lamarck, kung hindi ako nagkakamali. Kanyang tinuklas yung sinabi ni Aristotle sapagkat mayroon siyang nakita na ito po palang paa ng gagamba, hindi pala 6, kundi 8. Kanya binilang niya ang paa ng gagamba ng kanyang pagbilang, hindi 6, kundi 8. Kaya kumuha pa siya ng ilang gagamba sapagkat hindi siya makapaniwala na ang isang tanyag na si Aristotle ay magkamali sa kanyang sinabi. Dahil siya po ay tanyag at kilalang tao. Kaya hindi siya makapaniwala. Kaya ang kanyang ginawa, siya po ay nangulikta or nag-ipon ng maraming gagamba at kanyang binilang ang mga paa nito. Subalit kailanman wala siyang natuklasan ni isa mang gagamba na ang paa ng gagamba ay 6. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, mali pala si Aristotle. Kaya ito po ang kanyang sinabi sa karamihang tao. Subalit ano ang sabi ng mga tao sa kanya? Hindi naniwala, nagalit pa sa kanya. Bakit sinabihan siya, sinisiraan mo ang tanyag na tao, si Aristotle? Magaling ka pa ba dyan? Anong sabi niya? Tingnan ninyo ang paa ng gagamba. Bilangin nyo. Wala namang masamang bilangin lang naman. Subalit nang nakita ng tao ng kanilang pagbibilang, hindi pala talaga 6 ang paa ng gagamba, kundi 8. Kaya doon pa lamang namulat ang kaisipan ng maraming tao patungkol sa sinabi ng isang tanyag na tao na ang paa ng gagamba ay 6 sa pamamagitan ni John Baptiste Lamarck na natuklasan na ang paa ng gagamba ay 8. Kaya sa oras na ito mga kapatid, gayon din ang ating gagawin. Huwag po tayong magbase sa popular na tao o kilalang tao sapagkat doon po tayo magkakamali. Huwag po nating isandig ang ating faith dahil po sa ating kinaugalian, ating nalakhan sa ating mga magulang, doon na tayo magbabasi. Kung mayroon pang tayong babasihan
Walang iba kundi ito po ang Biblia. Sapagkat dito po ay hindi tayo magkakamali dahil ito po ay binigay ng Diyos bilang manual, instruction, upang sa gayon tayo ay wag malayo sa Diyos at wag tayong madaya ng kaaway. Kaya nga kung kayo makapapanood, yung mga salamangkero, magician. Ako dati mga kapatid, salamangkero din po ako. Sa pagsusugal, mayroon pong daya at kung ano pa, mga manok, dinadayaan ko po, pinipilayan ko pa. O marami pa akong ginagawa na mga hindi na naaayon sa mata ng tao, higit sa lahat sa Diyos. At alam ko ay alam niyo po ito. Sa aking ginagawang tricks or mga daya, ang akala ng tao talagang minamagic ko talaga. Pero mga kapatid, yung salamangka, mayroon po itong daya. Ibig sabihin, mayroon pong nakatago diyan upang sa gayon ang mga manunood at yung inyong dinadaya, hindi niya malaman na siya pala'y dinadaya mo. May mga tricks po yan. Katulad halimbawa sa akin, yung mga nakakita sa akin ay grabe ito. Grabe ang magic nito. Pero mga kapatid, particular ay honestly, sasabihin ko po sa inyo ngayon, matagal ko na po kayong dinadaya nung kapanahunan pa. Mayroon po akong mga tricks, pabilisan ng kamay. So yun po ang daya. Kaya nga yung word na salamangka, mayroon akong narinig na isang pastor na sinabi niya, yung word na salamangka, dahil nadadaya ang tao kasi sinabi, sala manggod ka. O kaya yung word na salamangka, sa salitang Cebuano, sala mangka. O yan. Kaya kasi ang tao nadadaya dahil hindi niya tinutuklas ang mga bagay na binabanggit ng kung anong tao at kung ano ang nakikita natin. Kaya hindi po masama natuklasin ang mga bagay na inyong napakikita, inyong napapakinggan, hindi po masama kasi napaka hiwaga ng or napaka-blessed ng tao na nakikinig at tumutuklas. Kaya nga ano ang sabi ni Juan? Sa aklat ng Revelation or Pahayag, Kapitulo 1, ang versikulo ay 3 kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi po ng Biblia, mapalad ang mga taong bumabasa ng kasulatan at nakikinig at tumutupad sa mga nilalaman ng mga ito. Ano ang sabi mga kapatid? Mapalad ang bumabasa. Pangalawa, mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga bagay na nasusulat doon dito sa Biblia sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya kung ikaw ngayon nakikinig ka at tutuklasin mo ang aming sinasabi, sinabi po ng Biblia, mapalad ka kaibigan. Kaya ngayon, gayon din ang ating gagawin, tutuklasin natin ang katotohanan na sa mahabang panahon ito po ang ating na-inherit sa ating mga kanunuan na pag kung ano ang sinabi ay gayon na. At dito po tayo magpapakamatay, mali pong standing yan or stand sa ating buhay. So ngayon, kung ano man ang sinasabi ng Biblia, ito po'y katotohanan. Ngayon, kahapon ay ating napag-aralan ang utos ng Diyos. Na sinabi po ng utos ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon at gayon din ang iyong kapwa, na kung paano natin iibigin ang Diyos ay nakasaad po doon, isa-isa, or dinitalye kung paano natin iibigin ang Diyos at gayon din ang ating kapwa. Nakasaad doon na huwag tayong gagawa ng larawan na dapat nating sambahin sapagkat akong Diyos ay manibuguin. Ano pa? Igalang mo ang iyong mga magulang. Ayon yan sa pag-ibig sa kapwa. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. At huwag kang sasaksi sa di katotohanan. At huwag mong pagnanasaan ang pag-aari ng kanyang bahay, ni kanyang asawa, ni kanyang asno. Ito po ang detalye kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Tama? Sapagkat kung mahal mo yung kapwa, ay hindi mo aagawin yung kanyang asawa. Hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo siya, or kung ano man ang gagawin mo, nasaktan mo siya. Yun po ang pag-ibig sa kapwa. Ngayon, magpo-focus po tayo ngayon sa ating pag-aaral, yung banal na araw. Uulitin ko po mga kapatid ha, huwag po tayong masaktan. Hindi po namin intensyon na saktan ng ating damdamin. Kundi ang aming pong hiling sa inyo, tuklasin lang kung alin po bang sinasabi ng Biblia at gayon din yung sinasabi ng karamihan. Kaya nga ang title or pamagat ng ating mensahe, popularity, katanyagan versus katotohanan. So ngayon mga kapatid, kung sinabi ng Biblia na remember the Sabbath day to keep it holy, at yung Sabbath sa panahong ito ay maraming nagsabi na ito daw ay Sunday. Mga kapatid ko, mga minamahal, mayroon po akong
isang bibitawan sa inyo na salita na ito po'y galing sa ating kaibigan na si James Cardinal Gibbons. Si James Cardinal Gibbons, isa po itong popular din na tao, kilalang tao. Pagka sinabing kardinal, pagka mamatay ang Santo Papa, dito po pipili sa mga kardinal para mailik or maging kapalit na maging Santo Papa. Pero ano ang sabi sa kanyang sinulat, sa kanyang article? Na ano ang sabi niya? Magbibigay ako ng $1,000 kung sino man sa inyo ang makapagpapatunay sa Biblia na ang linggo ay banal. Ano ang sabi niya? There is no such law in the Bible. Wala kang makikitang batas na sinasabi at itinuturo ng Biblia na ang linggo ay banal. Saan po ba ito nanggaling? Ito po ay doctrine of the Holy Catholic Church alone. Hindi po ng Biblia. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ang tanong, kailan po ito nagsimula na maging linggo ay banal? Sa panahon ng Fourth Kingdom ng Roman Empire, alam niyo po ba kung sino ang pumapatay sa ating Panginoong Hesukristo? Kung pag-aaralan natin ang Biblia, walang iba kundi si Herodes. Si Herodes ay emperor ng Roma, hari ng Roma, na siya po ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo dahil natatakot siya na ang mga tao sa kapanahunan niya ay maging mga Kristiyano at sumusunod ni Kristo at baka maagaw ang kanyang kaharian. Yun po ang kanyang pananaw. Kaya kung mayroon mang magpapatay sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ang hari ng mga Roma. At ng panahon mga kapatid ng tinatawag ng 100 AD at 113 AD, ito po ang panahon na tinatawag na the age of persecution. Pinangpapatay po ng panahon ng Roma, ng pagano ng Roma, ang mga tao na sumusunod ni Kristo. Ang pumapapatay po or ang nagpapatay sa mga tao na mga Kristiyano or sumusunod ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi yung mga Romano. Pagan Rome or mga Roman Empire sa pamumuno ng mga hari. So ito po ang katotohanan. Kaya during the 100 AD to 331 AD, basahin nyo po, tuklasin po ninyo ang mga history, ay the more na nila pinapatay ang mga Kristiyano, the more na dumadami ang Kristiyano at nagiging martir kay Jesus. Subalit iniba ng sumunod na emperor sa panahon ni Emperor Constantine the Great. Iniba niya ang kanyang style sapagkat sabi niya, the more natin na pinapahirapan ang mga Kristiyano, the more natin na pinapatay ang mga follower ni Kristo, the more sila na dumadami. Kaya ang gagawin natin, hindi natin papatayin. Atin silang kakaibiganin. Kaya ngayon mga kapatid, itong paganong Roma at mga Kristiyano, sila po'y pinag-aasawa nila ang kanilang mga anak doon sa mga Kristiyano hanggang sa sila'y nag-unite. At ngayon mga kapatid, itong mga pagano ng Roma, sumasamba po sila sa araw. Kaya nga Sunday. Meron po silang Diyos-Diyosan na walang iba kundi si Metra na kanilang sinasamba. Ngayon, ang ginawa nila para hindi mag-away-away ang Kristiyano at gayon din ang Roma, parang wala ng dugo na mabuhos at wala ng mamatay, sila po ay nagiging magkaibigan. Kaya naman, itong Sabat na ikapitong araw, kanilang pinalitan ng Pinalitan ng linggong banal. At kailan po ito naging organized? Noon panahon ng 321 AD. Kaya yung tinatawag na Sunday Sacredness at Rest na Sunday, hindi po yan authority at itinuturo ng Biblia, kundi ito po'y galing sa otoridad or authority ng pagan Rome sa panahon ni Emperor Constantine. Kaya malinaw at maliwanag na ito po palang Sunday Sacredness, hindi po turo ng Biblia, kundi turo po ito ng mga paganong Roma. At alam niyo po ba, tayo po'y sinakop noong panahon ng 1521 year ng mga Kastila. Ito po'y tinuturo sa Hikasi, pag-aralan sa araling panglipunan, sa pag-aaral natin, yung mga kasaysayan. Sinako po tayo ni Magellan noong panahon ng 1521 AD at dala po itong Christianity. Dito po ito nagsimula, yung pagsamba sa mga larawan at yung kung ano-ano pa man. At alam niyo po ba mga kapatid, ang Pilipino,
Ang nagpahirap, alam niyo po ba kung ano? Kastila. Yun po mga kapatid, yung mga bata iniitsa, tinutusok ng bayoneta, yung mga ibang babae pinagsasamantalahan. Pero sa halip na tayo'y mamulat, pinapaniwalaan pa kung ano ang hindi pa sinasabi ng Biblia. Kaya nga si Dr. Jose Rizal, bakit po namatay yun ng maaga? Bata pa po, kung hindi ako nagkakamali, 30 years old, namatay. Dahil po ito sa kanyang pagsabi ng mga katotohanan at mga ginagawang mga taliwas o mga hindi ginagawa na mabuti ng mga sa kapanahunan niya. Hindi ko na babanggitin. Basahin nyo na lang po ang tinatawag na No Limitang Here at LP Rebusterismo. Yan. Hindi ko masyadong mabigkas. Sa mga nag-aaral, alam po ito. Kasi yung word na No Limitang Here, galing po yan sa salitang Latin na wag mo akong hawakan, touch me not. Ibig sabihin, kinuha ni Dr. Jose Rizal according sa Bible and the book of Luke, no? So ngayon, babalikan natin itong Sunday, sapagkat didiinan ko po ito, sapagkat ito po ang karamihan na pinapaniwalaan ng tao na holy day. Bagamat according to the Bible, ay wala tayong makikitang ni isa man. Kahit po from the Old Testament, Genesis to Revelation, bigyan niyo po ako ng Bible. Kahit isang talata na nagsasabi na ang Sunday ay banal. Sapagkat mayroon pong pabuya si James Cardinal Gibbons, isang pari. Pero mga kapatid at mga kaibigan ko, walang natuklasan kahit isang nagsabi sa Biblia na ang linggo ay banal. Ito po ay doktrina o turo ng panahon ng pagan Rome at pinagpatuloy ng mga tao ngayon na nagdadala at nagtuturo ng linggong banal. Mga kapatid at mga kaibigan ko, hindi po natin intensyon na saktan ng ating damdamin. Nagbigay po tayo ng mga ilustrasyon katulad kay John Baptist de Lamarck. Gayon din ang ating gagawin ngayon. Buksan po natin ang ating kaisipan, ang ating pangunawa, ang ating mga pandinig at buklatin po ninyo ang inyong Biblia. Sapagkat ang Biblia, mga kapatid, isa lang po, iba-iba lang po ang translation. Walang pagkakaiba ang nasusulat. Buksan po ninyo, mga kaibigan ko, at wala po kayong makikita dito ni isa mang passage or ni isa mang talata na nagsasabi na itong ikapitong araw na nasa 10 utos na 4 commandments ay Sunday. Wala po. Kundi ang nakalagay po dito, ikapitong araw, at sa salitang Spain, sa salitang Espanyol, walang iba kundi Saturday. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, isang talata ang aking iiwan sa inyo. Sapagkat maraming ang tao ngayon ang nagsasabi, lahat ay sa Diyos naman ang ating pagsamba. Tama, mga kapatid. Subalit mayroong pong pagsamba na hindi tatanggapin ng Diyos. Ano po ba ito? Brother Jonal, Marcos Kapitulo 7, ang bersikulo ay 6 hanggang 7. Na tama ang pagkahula ni Isaya patungkol sa inyo na mga mapagpaimbabaw. Na ayon sa nasusulat, ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Bakit ito nasabi ng ating Panginoong Hesus? Bakit? Sapagkat, ano ang sabi? Sapagkat ang kanilang ginagawa at ang kanilang pinakaturo at ang kanilang pinakaaral at tinuturo sa mga tao ay utos at mga turo ng tao. Pagka ang ating itinuturo, ang ating sinusunod, hindi katuruan ng Diyos, kundi katuruan ng mga popular na tao, mga tanyag na tao na bagamat wala sa Biblia, kundi gawa ng tao, ang sabi ng Biblia, magiging walang kabuluhan ang inyong or ang ating pagsamba. Hindi po ako ang may sabi, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras pong ito sa ating pag-aaral, mga kapatid, hindi po natin intensyon na saktan ang ating damdamin at gayon din ang ating mga paniniwala simula ng ating pagkabata. Subalit, akin pong sinasabi sa inyo, nakasalalay po dito ang kaligtasan ng inyong pamilya, ng inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat lahat ng tao na mga nilalang sa balat ng lupa, ako po'y naniniwala na walang gustong mapunta sa impyerno. Wala pong ganun. Gayon din ang ating Diyos. Kung tayo na mga tao nag-iisip na gusto nating makapunta sa kanyang kaharian, higit lalo sa lahat ang Panginoon.
Kaya nga ang Diyos, mga kapatid at mga kaibigan ko, siya po'y gumagamit ng mga ordinaryong tao, walang pinag-aralan, walang mga kung ano paman, mga makasanlibutang tao na kanyang binago upang sa gayon maniwala kayo sa hiwaga na nilalaman ng Biblia. Sapagkat ang pag-unawa ng Biblia, hindi po ito kung ano ang naabot mo sa inyong pag-aaral. 10 years ka man doon sa seminaryo, hindi gayon. Sapagkat ang mga lingkod ng Panginoon na binabanggit ng Biblia, sila po'y mga ordinaryong tao, mga mangingisda, walang pinag-aralan. Sapagkat ang author ng Bible, upang ating maunawaan, walang iba kundi yung banal na Espiritu. Sapagkat siya po yung author ng Biblia at gayon din ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid ko at mga minamahal, akin pong ini-encourage sa inyo sa oras na ito ng aming sinasabi upang wag itong magiging walang kabuluhan, saliksikin po ninyo ang mga Biblia kung ano ang sinasabi dito. Kahit na po sa aming sinasabi, wag po kayong maniniwala kung hindi nakabase sa Biblia at sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito po, mga kapatid at mga kaibigan ko, napakahalaga po nito sa ating buhay, sapagkat ito pong ating tinitirhan, hindi po ito ang tunay na tirahan ng mga tao. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, matapos po siyang namatay doon sa krus at siya po'y bumalik sa kanyang kaharian, ay sinabi niya sa kanyang mga sumusunod, huwag kayong maguluminhanan, sapagkat ako'y babalik na sa Ama at ako'y ipaghahanda ko kayo ng inyong dakong matitirhan. Sa aking tahanan doon sa kalangitan ay maraming mga mansyon at ako'y babalik upang kukunin ko kayo. Ito po ang dahilanan kung bakit tayo mayroong inaantay na Panginoong Hesukristo na namatay sa cross na upang babalik upang tayo'y kukunin ang mga tao na sa kanya'y nagsisampalataya at kanyang patitirahin doon sa mansyon. Mga kapatid ko na minamahal, kung ang bahay mo dito ay tulo-tulo, sira-sira, mayroong pong sinasabi ang Biblia na patunay na bukod ikaw ay magiging immortal, walang kamatayan sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang tirahan mo doon ay mansyon, mga kapatid. Hindi na katulad dito ng tao'y nagpapagal, naghahanap buhay, sapagkat doon sa kaharian ng langit, doon sa paraiso ng Diyos, lahat ng pagkain, na mga pagkain ay naruroon na. Hindi ka na magtatrabaho pa. Ang layunin ng Diyos ay ibalik ang katulad doon sa Eden, na puno ng sagana. At ang tao'y walang kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay pumasok dahil ito sa kasalanan. At ang kasalanan, ito po ay paglabag sa utos ng Diyos. Kapatid ko na minamahal, pagka ating sinasanctify ang Sunday, ito po ay paglabag natin sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung mayroong mang sinanctify, kung mayroong mang pinabanal na araw, ito po ay walang iba kundi ang ikapitong araw na dapat mong ipangilin, hindi unang araw. Mga kapatid ko na minamahal, kami po'y humihingi ng patawad sa inyo kung kayo man ay nasaktan ng iyong damdamin. Sapagkat gayon din ako noon, nang hindi ko pa natuklasan ang katotohanan, subalit nang natuklasan ko ang katotohanan kasama ng aming pamilya, ay hindi po namin o hindi po kami nagpaiwan sa aming kaugalian. Sapagkat ang nakasalalay po dito, kaibigan ko, kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng unang Timoteo, ni Pablo, na ibig ng Diyos ang lahat ay makaalam ng katotohanan. Ito pong aming pinapangaral sa inyo, ito po'y katotohanan. At ibig niyang maligtas. Ayaw ng Diyos na tayo'y maimpyerno, mapahamak. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagsasawa hanggang ngayon sa panahong pa ni Noe. Hanggang sa panahong pa ito, ilang taon na ang nakakalipas, na ang Diyos ay patuloy pa rin na nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng kanyang banal na aklat at sa pamamagitan ng mga ngaral at ng mga propeta. Nang sa gayoy, huwag kayong mapahamak dahil kayo ay kanyang minamahal at gusto niyang makasama sa kanyang kaharian. Salamat o Diyos sa umagang ito.